linggo ng Kwaresma. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng Laetare mula sa wikang Latin na ibig sabihin magalak. Inaanyayahan tayo na sa kabila ng ating paghahanda sa Misteryo Pasko ni Jesus, tayo'y magalak sa kanyang pangakong muling pagkabuhay. Magalak sapagkat ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayin Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Sa ating Ebanghelyo at mga pagbasa, tayo pinaalalahan ng Panginoon na sa gitna ng kadiliman, may liwanag na sisilay sa atin. Ito ay ang ating Panginoong Kristo na siyang liwanag at pinagmumulan ng liwanag. Kaya sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, sa paghirang ng Diyos sa sino mang magiging lingkod niya, ang kanyang pamantayan ay ang kalooban at hindi ang panlabas na anyo ng tao. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari."
tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yang pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimula ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa harimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang karis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa ikalawang pagbasa, sa pamamagitan ng binyag, tinatanggap natin ang liwanag ni Kristong Panginoon na siyang pumapawi sa kadilimang dulot ng kasalanan. Bilang mga Kristiyano, nararapat tayong mamuhay sa liwanag ng katotohanan at kabutihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiya-hiyang banggitin man ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag, at si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito ay sinugo. Maghilamos ka roon." Gayon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang," wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag, araw ng pamamahinga, nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, at sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako at pagkatapos, at ngayon nakakita na ako." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingiling ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan?" At hindi sila nagkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, Ipinanganak kang makasalanan, at ikaw pa ang magtuturo sa amin." At siya ay itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay tiniwalag ng mga Pariseo, kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa Anak ng Tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya nakita mo na, siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mahirap palang magmisa nang walang tao. Mahirap magmisa na naka-Facebook live lang, nakakamiss yung mga tao. Para bagang tayong lahat ay nasa kadiliman. Itong ating nararanasan, itong karamdaman na lumalaganap sa ating kamunduhan ay isang karanasan ng kadiliman. Parang ang bawat isa ay namumuhay sa dilim. Pag lumabas ka sa kalsada, walang katao-tao, walang laman ng lahat. Parang tayong lahat ay namumuhay sa dilim. Pero ano ang mabuting balita sa gitna ng lahat ng ito? Mga kapatid, ang mabuting balita ay walang iba kundi sa gitna ng dilim, mayroong liwanag. At ang liwanag nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na ang liwanag ni Kristo ay higit pa sa kadilimang dulot ng coronavirus. Kaya na nakakalungkot na sa gitna ng kadilimang ito, madalas pinamumunahan tayo ng takot, pinamumunahan tayo ng pagkabalisa. Kaya minsan, hindi natin makita ang liwanag ng Diyos. Binubulag tayo ng takot, binubulag tayo ng pagkabalisa. Kaya hindi natin makita at masilayan ang liwanag ng Diyos. Mga kapatid, huwag po sana natin makakalimutan na ang Diyos ang lumikha ng lahat, na ang Diyos ang lumikha ng liwanag,
At makikita natin sa ating Ebanghelyo kung paano ang ating Panginoon Kristo nilikha niya muli ang liwanag ng Diyos sa isang bulan sa pamamagitan ng pagdampot niya ng putik ng lupa at ipinakit sa mata ng bulan. Ito ay pagpapakita at pagpapaalala sa atin nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan, nung nilikha ng Diyos ang tao. Di ba? Dumampot siya ng putik at ginawa niyang kawangis ng tao. At sa mga nilikha ng Diyos, nakita natin na unang nilikha ng Diyos ang liwanag. Kaya nga mga kapatid, sa gitna ng kadiliman ito, tayong mga tao na nilikha ng Diyos ay umaasa at buhay ang pananalig na muling nilikhain at pananauliin ng Diyos ang kanyang liwanag sa gitna ng dilim. Alisin lang natin ang mga bumubulag sa atin upang hindi natin makita ang liwanag ng Diyos. Ang pagkatakot, ang pagkabalisa, at lalo tigit ang pagiging makasalanan. Ngayong panahon ng Kwaresma, alam naman natin na ang bumubulag sa sangkatauhan upang hindi makita ang liwanag ng Diyos at tayo'y manatili sa kadiliman ay walang iba kundi ang pagkakasala. Ngayong panahon ng Kwaresma, muli, pasilayin ng Diyos yung kanyang liwanag sa atin, sa ating mga mata, sa ating mga puso, sa ating buong pagkatao. Sana po huwag tayong maging bulag at huwag tayong manahan lamang sa gitna ng kadiliman. Huwag tayong maging bulag sa paanong pamamaraan. Dito sa ating Ebanghelyo, pinadilat ng Panginoon yung mata ng bulag, pero mayroong pangigit na bulag kesa sa Kanya, yung mga Pariseyo at yung mga taong nagtatanong kung paano pinagaling ng Panginoon yung lalaking bulag. Mga kapatid, huwag sana tayo maging katulad ng ibang mga tao. Huwag sana tayo maging katulad ng Pariseyo sa ating Ebanghelyo. Bagaman sila ay nakakakita, sila pa rin ay bulag. Bulag ang kanilang puso sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayong panahon ng tayo ay may pinagdaraan ng kadiliman at pagsubok sa ating buhay at sa ating komunidad, huwag tayong maging bulag sa pamagitan ng kapag tayo ay nag-grocery, huwag tayong mag-panic buying. Isipin din natin, makita rin sana natin na may iba pang nangangailangan. Hindi lang tayo. Huwag tayong maging bulag sa pangangailangan ng iba. Huwag tayong maging bulag sa mga nararamdaman ng ating kapwa. Kung tayo ay medyo nakaluluwag sa ating buhay, huwag tayong maging bulag, magbigay tayo, tumulong tayo. Upang nasa gayon, katulad ng karanasan ng lalaki sa ating Ebanghelyo, tayo ay makaranas din ng liwanag. At hindi lang yan, tayo ay maging liwanag din sa isa't isa, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, huwag natin gamitin lamang ang ating mga paningin, ang ating mga mata upang makita natin ang pangangailangan ng isa't isa. Katulad sa ating unang pagbasa, paano nakikita ng Diyos ang kanyang mga anak? Paano niya tinitingnan ang kanyang mga anak? Hindi gamit lamang ang kanyang mga mata, kundi tinitingnan ng Diyos ang puso ng kanyang mga anak. Mga kapatid, sana tayo rin makita natin hindi lang yung kaanyuhan ng ating kapwa, kundi makita rin natin ang puso ng isa't isa. Lalo tigit yung puso ng nangangailangan. At gamitin din natin huwag lang ang ating mga mata sa paningin, kundi lang bilang mga Kristiyano, gamitin natin ang mata ng ating pananampalataya upang makita natin ang pangangailangan ng isa't isa. Upang sa gitna ng kadiliman, patuloy nating masilayan ang pinakamalaking liwanag, ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, maging liwanag tayo sa isa't isa.
maging tagapag-akay tayo ng ating kapwa sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng pangamba, sa gitna ng takot na kanilang nararanasan. Kasi ang tunay na nakakakita, hindi lang sa mata, kundi sa pananampalataya. At ang tunay na gumagamit ng pananampalataya upang makita ang pangangailangan ng iba, ay nakikita rin ang Diyos sa isa't isa, upang dalahin siya nito sa higit na malalim na pananampalataya sa Diyos. Katulad ng ating Ebanghelyo, yung bulag, hindi lang pinanauli ni Kristo yung kanyang paningin, kundi binuksan din ni Kristo yung kanyang pananampalataya. Kaya sa bandang uli, nung tinanong ni Kristo yung dating bulag, sabi niya, ikaw ba ay sumasampalataya sa anak ng tao? Anong sabi ng dating bulag? Sino po siya, Ginoo? Ipakilala niyo sa akin upang ako ay sumampalataya. At anong sabi niya? Nakita mo na siya, nakausap mo na siya. At ano ang ginawa ng dating bulag? Siya ay sumampalataya sa Diyos. Sumumba siya sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, sana ganito rin tayo. Tayo na mga nakakakita sa pangangailangan ng isa't isa. Dalahin tayo nito sa ating pananampalataya at malalim na pagkilala at relasyon sa Diyos, lalo tigit sa gitna ng kadiliman. Mga kapatid, sana po itong pagsubok na ating pinagdaraanan, hindi tayo nito dalahin sa kawalan ng pag-asa at pananampalataya, kundi sa gitna ng pagsubok na ito, dalahin tayo ng mga pagsubok na ito, ng mga hamon na ito sa ating pananampalataya sa Diyos. At nawa sa pamagitan ng mga pagsubok na ito, lalo pa nating hangarin na sumumba sa Diyos at makilala ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Sabay-sabay po tayo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nangaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parilito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa ating mapagpalang Ama upang mabigyan tayo ng mga biyayang nais niya para sa ating kagalingan at ikabubuti. Ang ating itutugon, Diyos Ama, pakinggan mo kami. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Maging tagapagtaguyod nawa ang mga pinuno ng ating simbahan ng makataong pamumuhay, tagapagtanggol ng katotohanan, at tagapaghatid ng liwanag sa mga nasa kadiliman ng kasalanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Mabuklod nawa sa pagkakaisa ang mga lider ng mga bansa sa daigdig upang maisulong ang kapayapaan para sa lahat, pangangalaga ng kalikasan at pagbabahaginan ng mga likas na yaman ng mundo. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Mamulat nawa tayo sa mga pangangailangan ng mga kapatid nating dukha, may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Makamtan nawa ng mga kapatid nating lumao ang walang hanggang kaniningan ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos Ama, pakinggan mo kami. Ang naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng mga anak mong ikaw lamang ang maasahan.
Hiniling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, anak mo, at aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin namin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at magdulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging hindi na naiba sa amin upang ang sa kataon na buhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na nahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak mong noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinusgahan sa tubig na muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunig sa iyong kadakilaan. Sa
sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasama naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya ginawa nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugyot ka namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, hindi ng kanyang maling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog nito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahalaga na Maria, si San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol, si Santiago, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog nito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo kami, patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Bartolome, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kaibigan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kaniningang walang malib, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan
sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kamilya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin namin. Oratio Imperata for Coronavirus. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roque, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito sa kaloob mong liwanag. Tanglawan mo ang aming kalooban upang dapat naming maisaloob ang iyong kinalulugod ay lagi naming iniisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ng kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mapatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, may kay taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.